Ipinakita nga po ng Houston Rockets ngayong araw ang tunay na lakas ng kanilang team na merong Kevin Durant matapos nilang tambakan ng Utah Jazz. Kita dito nagiging unstoppable ang opensa ng Rockets since literal nagdadalawang isip ang Utah kung sino ang kanilang babantayan. Pero ayon sa isang analyst, hindi pa rin naman yan ang 100% na puwersa ng Houston Rockets since may ilang mga key role player ang hindi pa nakakabalik at nakakapaglaro kagaya ni na Dorian Finney-Smith at si Fred VanVleet na parehong may injury. Bukod dyan, posible rin namang kumuha pa ang Houston ng isa pang gwardyang pansamantalang papalit kay VanVleet at isa sa mga pinagpipilian at available ngayon ay si Russell Westbrook na gustong makasamang muli ni Kevin Durant. Ayon sa naging pahayag nito, bukas pa rin siya na makipag-reunite sa kanyang dating kakampi na si Westbrook. Isa na rin naman itong NBA legend at deserve niyang makapaglaro muli. At sa ngayon, kinakausap nga ni KD ang front office para lamang kunin at bigyan ito ng kontrata as soon as possible. Samantala, kahit man kasisimula pa lang ng mga laro ng NBA preseason, may ilang trade rumors na naman ang nagsilabasan ngayon sa mga malalaking superstar kagaya ni Lauri Markkanen na ayon sa report, willing pa ring i-trade ng Utah Jazz sa trade deadline sa February. Kailangan lamang nila ngayong makahanap ng magandang offer bilang kapalit ni Markkanen at isa sa mga naibalitang team na willing makipagnegosasyon sa kanila ay walang iba kundi ang Los Angeles Lakers na hindi pa rin tapos sa pagpapa-improve ng lineup. Open pa rin silang gumawa ng blockbuster trade ngayong season para sa ikakalakas ng team at ikagaganda ng future. At posible nga pong i-offer ng Lakers sa Utah Jazz ang second year player na si Dalton Knecht na unti-unti na nga pong bumabagsak ang value. Pero syempre, kailangan rin naman nila itong dagdagan ng ibang mga player at draft pick para lamang matapatan ang kontrata ni Lauri Markkanen at magustuhan ng Utah Jazz ang kanilang offer. Sa kabilang banda, naging maganda ang simula ng Orlando Magic sa preseason matapos nilang maipanalo ang game noong nakaraan laban sa Miami Heat sa kabila ng pagbibigay nila ng limitadong playing time sa kanilang mga key player. Kaya isang magandang sinyalis ito na magkakaroon sila ng mas magandang kampanya. Mismo ang superstar na si Paolo Banchero ang nagsabi sa interview na mas nag-improve ngayon ang lineup ng Orlando Magic matapos ang mga ginawang move ng front office katulad na lang ng pagkuha nila kina Desmond Bane at Tyus Jones. Kaya malaki ang paniniwala nito na kakayanin ng Orlando na mas maging competitive sa Eastern Conference. Hindi na lang naman pagpasok sa first round o second round na balak nilang kunin at gawin bagkus plano nga po nilang makapasok na sa darating na NBA playoffs at NBA finals at makakuha ng kampeonato. Anong masasabi nyo dito mga idol?